sa Kindaw campsite. Nag-accept sila ng day tour, day and night camp, car camp. So, message nyo lang sila sa Facebook page para malaman nyo yung current rates. May mga designated area for car camp, tent pitching, and glamping. So, ito yung view ng parking. So, sa right side yung mga motorcycle. Then, sa left side naman yung mga four wheels. Matarek yung campsite, pero kinaya naman ng Belos. So, in case mahirapan kayo umahon, inform nyo lang yung admin para makahingi ng tulong. So, mag-overnight car camp kami. So, ito yung way papunta sa area. Intermittent nga pala ang signal ng Smart dito, not sure sa Globe. So, may nakita akong Starlink dun sa registration area. Tinanong ko kung available yon, pero at the moment is hindi daw nakakapag-charge yung unit, kaya hindi magamit. So, pag gabi maliwanag naman, marami silang ilaw rito for a certain period hanggang sa ma-outlast na yung solar charge. So, may mga common areas sila dito like grill, toilet, then sink. So, yung water supply is malakas naman. So, 8:30 na kami dumating sa campsite. So, ito ang bumungad sa amin. Pagka amihan daw is normal ang fog dito and malakas talaga yung hangin. Akalain mo nga may bagyo rito dahil ang lakas talaga ng hangin, and then halos zero visibility din. Hindi pa rin nahupa yung lakas ng hangin and napakakapal ng pag. So mukhang kailangan na rin talaga namin mag-setup ng tent nito. Grabe talaga yung lakas ng hangin. Nahirapan kami mag-setup ng tent kaya hindi na namin nilagay yung canopy. So, lamig dito. Umabot ng around 17 degrees. Kaya kung may plan kayong mag-visit dito, magdala kayo ng panglamig ninyo.
tayo, guys. Mas kayo, dito ka sa gitna. Dali. Para pag nahulog ka si Jasper sasama. Joke lang, guys. Joke lang. Follow Jasper, Carl. Dala mo ba phone mo? Oopsies. Look at the view, guys. Look at the view. Ay, medyo matagal to. Hi, guys. Taka dito, Sky. Yaw ko nga. Hi, guys. Sir, mag-smile ka. Hindi ko alam kung nakikita na yung Velos. Pero ayun siya, guys. Nahihirapan siya umakit. Katulad namin, hingal na kami. Tao nga, hinihingal, kotse pa kaya. Yun na, nakakit na. On the way na kami papuntang Strawberry Farm. Grabe pala kapal ng fog dito sa itaas. Medyo dahan-dahan lang talaga, wala akong makakita. So sana mapuntahan namin. Nung nagtanong kami sa Kindaw, ang sabi medyo muddy daw yung lugar ng Strawberry Farm. Pero anyway, since nandito na naman kami, di try na namin puntahan. Hindi ko Santa Fe. Oh, Nueva Vizcaya na. Dito ba? Ay, dapat ni Shrine na. Oo nga, no? Kaya parang taas. Oh, parang ano ka na. Ayoko na. Oo. Asa strawberry pa? Dito yun eh. Dito din yun eh. Tatanong ako. Tama ka, just Ano? Ano daw? Sarado daw at binagyo pala. Ah. Okay lang, okay lang. So dahil sarado ang Strawberry Farm, pag U-turn namin, nakita namin tong vegetable stand na to. So napakamura din ng mga gulay pala rito. So yung lemon yata around 50 pesos lang per kilo, ganun. Basta sa mga 1,000 marami ka na rin mabibili. Okay, balik na kami, pababa na. Punta na lang namin yung Mangilitindaan Historical Nature Park. Sa entrance ng park, nakita namin tong ice cream na to. So, meron siyang ube and strawberry. So, try nyo rin to pagka nagpunta kayo dyan dahil napakasarap talaga ng ice cream. Sabi ni Kuya, siya daw yung mismong gumagawa niyang ice cream na yan.